Magandang araw mga ka-Wonder. Welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Pag-usapan natin itong nalalapit na impeachment hearing sa March 25. Wednesday po yan mga ka-Wonder. Para kay VP Sara Duterte. Pero may naririnig tayo, no? Ayon sa balita, mukhang walang balak humarap ang Vice Presidente sa darating na hearing. Pansin natin mga ka-Wonder during the last hearing, nung na-archive nga, na violate yung 1-year bar rule, nakikipagsagutan siya dito sa mga kongresista, na parang ang dating hindi siya nagpapasakop. No? Kasi she thinks that she is high above everyone else dun sa loob dahil of course siya yung vice presidente, Pero then again, dapat nagpapasubmit ka kahit presidente ka dahil hindi rin pinag-uusapan ng posisyon kundi yung accountability na dapat mong sagutin at panagutin. Paliwanag sa taong bayan para maintindihan ng lahat. Paraan mo rin yun para depensa ang sarili mo. So yun mga ka-Wonder, panoorin muna natin itong video na para malaman natin yung buod mga ka-Wonder bago tayo mag-usap. Na ni Vice President Sara Duterte ang imbitasyon ng House Justice Committee para dumalo sa impeachment hearing sa March 25. Kasunod ito ng pagdeklara ng komite sa dalawang reklamo laban sa Vice Presidente na sufficient in grounds o may sapat na basehan. Pero para sa miyembro ng defense team na si Attorney Michael Poa, walang mapapala si VP Sara sa pagdalo sa pagdinig kung hindi sinasailalim o isasailalim sa cross-examination o suriin ang kredibilidad ng mga testigo. And if sa tingin namin na there's nothing to gain from attending all these hearings, then we will advise her not to do so. This is my personal opinion, but if we cannot cross-examine or test the credibility of the witnesses that will be speaking against her, then I do not see any advantage in that. Sakaling hindi dumalo ang Vice Presidente, iginiit ni Committee Chairperson Jervy Luistro na tataas ang posibilidad na rekomendang iakyat ng reklamo sa plenaryo ng Kamara hanggang sa ipasa sa Senado para sa paglilitis. Paliwanag ng kongresista, hindi masasagot ni VP Sara ang mga aligasyon at ebidensya kung hindi sisipot sa pagdinig. If that will be their position on whether or not they will participate in the hearing, then they should anticipate that this impeachment complaint will indeed be transmitted to Senate. Because right now, there is a chance na ma-dismiss in the determination of probable cause. Bukod kay VP Sara, natanggap na rin ng mga complainants ang imbitasyon para sa pagdinig sa Miyerkules. So yun mga ka-Wonder, sabi nga ng kanyang lawyer na si Michael Poa, hanggat hindi lang natetest yung credibility ng witness, ito yung tinutukoy sila, Madriaga, kung sino-sino pa, parang baka hindi nila paatinin si Sara Duterte. There's no sense parang ganun para sa kanya. So yan mga ka-Wonder, mukhang hindi siya dadalo. Alam natin mga ka-Wonder, gaya nga na sinabi natin kanina, na parang sa VP Sara, meron siyang attitude, na parang, yun nga, sabi niya rito sa isang video na nung during the time na siya po i-impeach, sabi niya hindi siya nakikipag-usap dun sa mga young guns, Nakikipag-usap lang daw siya dun kay Martin Romualdez, kumbaga from there, na I'm not saying na dahil tinataas niya ang sarili niya, pero why not? Kasi yung young guns dito yung mga active na di kalibre, bata pa, pero nakitaan mo na magagaling talaga. So doon lang daw siya sumasagot kay Martin. Anyway, panoorin natin yung sinabi niya mga Wonder. Ako sasagot sa young guns dahil kailangan ko sumagot sa 32 million na bumoto sa akin. Hindi ako aalis dito. So yung mga ka-Wonder, yung tinutukoy niya na hindi siya sasagot sa mga young guns, Dahil doon siya sasagot sa 32. Well, alam na natin, marami tayong nababasang comments niyan. Of course, alam naman natin na hindi na yan 32 talaga. So, iilan, I'm not sure, pero marami-rami pa rin mga ka-Wonder. So yun so ano magiging backslash sa kanya niyan mga ka-Wonder? Yung sinasabi niyang hindi siya haharap. So nakikita ito mga ka-Wonder, yung mga posibleng mangyari. Dahil ang mangyari dyan mga ka-Wonder, sa side niya, lalong lalakas yung perception na umiilag ba siya? Umiiwas. Umiilag kasi kapag may something na i-strike sa'yo, iilag ka. Ibig sabihin, maaring guilty ka dun sa bagay na yon o hindi. Dahil iiwas ka. So, either iilag ka ba o iiwas ka.
So kapag patuloy na ganun, hindi siya haharap, may mga kondisyon bago humarap, mga ka-wonder. No? Pwedeng makita ng publiko na para talagang umiiwas ka. Nagkakaroon naman talaga ng ng trial by publicity. Mag-uusap-usap yan sa social media, sa opinion nila. Nakikita nila yan, nag-iisip yan. Bakit kaya ayaw humarap nito? So nagtatanong ang taong bayan, nabubuo rin sa kanilang isipan. Kasi sa politika, mga ka-wonder, mahalaga ang optics. Dahil ang taong bayan, doon ka dapat sumagot eh. So nagkakaroon sila ng sarili nilang mga pananaw, opinion, patungkol doon sa inaasal mo. So bakit hindi ka haharap kung may legal basis, kahit kung mukhang defensive, at maaring maka-apekto ng tiwala ng tao kasi hindi titingin. Naalala mo ba yung Imodium ba yan? Na nadudumi na siya sa hearing at di siya sumasagot, pinagpapawisan siya. Sabi ng mga tao, mukhang guilty. So nagkakaroon na kagad ng perception, yung mga sinasabing optics. At mahalaga po yan, mga ka-wonder, para makumbinsin niya yung tao kung siya ba ay dapat botohin o hindi. Kaya napakahalaga na sumalang siya. So mas matindi ang pressure kasi, mga ka-wonder, mula sa Senado at publiko. Lalo na kapag nasalang ka sa Senado. Sabi nga ni Representative Beatrix Luistro, na kung iiwas siya, ay mapapadali ito sa Senate. Kagaya ng sagot niya dito sa Adcot Alam, na napapa-expedite tuloy ng oras kasi yung answer niya ay hindi answer. Parang gusto lang simple ibasura. So yung pressure dyan sa Senado at sa publiko ay titindi. Mas titindi, mga ka-wonder. Bakit? Kasi sa proseso ng impeachment, mga ka-wonder, ay inaasahan ang pakikipagtulungan ng respondent. Kailangan makipagtulungan ka. Para bakit? Para ma-establish mo rin yung sarili mo kung guilty ka talaga o hindi. Ngayon, kung iiwas ka, siyempre isipin ng tao, ay mukhang guilty ka talaga. Kapag perceived na, hindi cooperative, pwedeng magresulta, mga ka-wonder, sa mas agresibo na pagtatanong o paghihimay ng ebidensya. Lalo na kung hindi ka papasok, okay. So, tatanungin natin bakit. So, lalong titindi ang pagtatanong sa kanya at hihimay-himayin yung mga ebidensya. Kahit sabihin na itas yung credibility ng tao. Nasa pagpresenta yan ng dokumento eh. Hindi sa kanila. Ang trabaho lang nila is dumipensa. Yun siguro sinasabi nila na hindi mo na-attend para itest yung credibility. So abogado lang muna ang haharap. Hindi siya. Para itest daw yung credibility ng mga witnesses. Isa pa, mga ka-wonder, nakikita natin na isa itong strategy ng legal team. Ito'y isang paraan, maaring delay or control. Somehow, kumontrol. Kasi sa game, kapag ikaw ay kinokontrol ng kalaban, ikaw ay talo. Kaya sabi nga ng minsan sa sports, you are playing his game plan. Kaya ka natatalo. So stick to the plan, sasabihin nila. So marahil parang ganito ang diskarte rito. So posibleng sinasadya ito, mga ka-wonder, ng kampo ni VP Sara. Bakit? Para kontrolin kung kailan siya magsasalita. Pero hindi nga, then again, although pinapayagan naman na pwedeng hindi pumunta, pero hindi lagi. Dahil merong mga rulings dyan na hindi pwede siyang laging iiwas. Kaya yung kokontrolin niya kung kailan siya magsalita ay hindi yan pwedeng manatiling ganyan. Or iwasan yung mga premature exposure kasi baka mamaya tanungin siya. Hindi niya ito masagot. So chances are she would be exposed because she doesn't know, or that time during the impeachment, let's assume she didn't know the answer. Matatrap siya. Most likely, makita natin senaryo, titingin, tatanong sa abogado, para hindi siya ma-incriminate. So, yun yung mga sinasabi dyan, yung mga premature exposure, pagdating sa matitinding tanong. Kasi, whether you like it or not, there would be chances na that the prosecutor, they will throw questions like talagang mahirap na mahuhuli mo at mahuhuli. Kumbaga, nag-oobserba siya, at pinapanood niya lang muna kung paano ang mga tanungan. At hintayin muna, mga ka-wonder, sinasabi nga matest yung credibility ng witnesses. Otherwise, kasi nga nagsasayang lang ng oras kung hindi naman credible. Let's see, mga ka-wonder, kung credible itong sila Madriaga. Giving, parang fair, in fairness, para maging fair tayo sa korte, para maging fair yung sa Senado, na sinasabing test yung credibility. Sige, tingnan natin kung credible nga yan sila Madriaga at kung sino-sino pang mga witnesses, even yung mga documents, lalo na yung tatlong prinisinta, yung sinasabi na laman ng kanyang impeachment complaints. At yung sa legal standpoint niyan, mga ka-wonder, hindi ito kaagad
masasabing mali. No? Hindi naman mali yan kasi pinapayagan nga eh. Kumbaga, isa itong taktika. This is one of their, nung nakasulat sa kanilang playbook. No? So ito'y, pero mga ka-wonder, ang tingin dito ng mga tao, ito'y isang risk ng backlash, no? Sa publiko. At alam natin, mabubuo dyan sa social media, sa mainstream, magsisi-comment na yan. Nakaabang yan eh. Nung mabilis mabuo yung opinion, ay mukhang guilty to. Pati siya humarap. Siyempre alam niya na. So, risk niya rin yun. It's her loss, parang ganun. Ano? Until humarap siya, at malalaman pa, mabe-verify from that moment on. So, kung magpapatuloy-tuloy yung ganung kilos, maaaring bumaba ang approval rating niya. No? Yung sinasabi nating mga rating dyan, kung tumaas pa rin yan, good luck na lang. Hindi mo na alam kung anong uri ng utak ng Pinoy na pag ganyan. No, sabi nga ng iba, kung manalo pa si Sara at nalaman na guilty siya at ganito, ayawan na. No, saan pupunta yung mga tao? Sa Mars? So, hindi po pwede yan dahil sundalo, tandaan nyo, ayaw sa kanya according to Sentry. Dahil pro-China siya, hindi papayag ng sundalo. Isa yan sa pinakadapat na mahahawakan mong puwersa kung gusto mong makasiguro. Ayaw sa kanya, mga ka-wonder. Dahil nga pro-China siya. Even daw yung mga retired, ayaw din sa kanya. No, kahit sumaside sa kanya siguro for certain their own reasons, no? Baka meron silang sariling agenda o papabor sa kanila. We're not sure, ano. Pero hindi raw ito pumapayag din sa kanya, ayon din kay Sentry. So bababa ang rating niya. Tapos lumalakas yung call for accountability. Yung mga kabataan, even yung mga DDS, mga ka-wonder, ano. Yung mga kabataan talagang pansin na pansin nyo yung boundary, no, ng mga generation, ang layo ng sagot ng mga kabataan. Ayoko mainsulto yung mga Gen X, ano? Yung mga baby boomers, yung mga millennials, ayoko silang mainsulto sa sagot nitong Gen Z. Pero itong Gen Z, may mas mukhang reasonable pa. Wala kang maririnig dyan. Kanina yung West Philippine Sea, kay Sara Duterte yan. Kasi tumutulong siya diyan sa basta makasabat lang ha. Diyan sa West Philippine Sea, tinutulungan niya yung taga West Philippine Sea kahit hindi naman niya alam. Basta makasabat lang. Pero kung pakikinggan nyo itong mga Generation Z na to, no, naakala ko dati, no, kasi first time ko ulit nag-commute, nabigla ako. Na nag-commute ako, nasakay ako dyan sa isang ibas, naririnig ko itong mga estudyante, nagugulat ako sa kanila, ang tatalino nila. Yung mga ganun, hindi ko na-expect marinig sa kanila. No? Talagang, sabi ko, iba ito mag-isip. Sasabihin mo, Papa, guilty ba si Sara Duterte o hindi? Sabi ng isa. Hindi. Sabi ng isa, we're not sure yet. Pero pagdating sa dulo, papayag ba kayo maging presidente siya? Their answer unanimously, no. Maso-surprise ka. Ibig sabihin, fair sila, gumagana yung kanilang logic, pero makikita mo yung sense. No? Mas may sense pa kung bagay. Mapapansin mo, no? Hindi lahat, may mga Gen Z, Gen X, may mga Gen X, baby boomers dyan, tsaka millennials, na matatalino din, ano? At alam ko yung mga viewers natin dyan, kaya nandirito matatalino rin yan. Alam natin yan. Kung hindi, malamang, viewers ka pero kumukontra ka, hindi ka against. So, kailangan, it's time to enlighten, to shrug off yung mga nakahang dyan na mga dumi sa isip na nagka-clog sa yung kaisipan. The way you anticipate, the way you perceive things. So, yun yung mga bagay na nagka-clog dahil minsan nakalak ka na sa pagiging DDS. Die hard. Alisin mo na yung die hard. Sabihin mo, Duterte supporter ka. Pero yung iba dyan, hindi naman die hard. Kaya nakakalaya sila dun sa sinasabing katotohanan. No? So yun nga, lumalakas yung accountability sa kanya at posibleng magbago ang direksyon ng depensa. Kasi depensa sila eh. So kung lumala ang perception dyan, mapipilitan yung kampo niya na paharapin siya sooner, no? Than planned. Siguro, hindi pa nila paharapin. Dahil nga sa nako-corner, dahil nga sa umihina yung direksyon ng depensa, dahil siya mismo yung nakakasagot at alam niya, dahil itong mga lawyer na narinig lang yan sa mga testimony niya. Pero iba pa rin yung talagang taong nakakaalam. So mapipilitan siyang paharapin dyan sooner than planned. No? At maglabas ng mas malinaw na paliwanag o ebidensya. Kasi sasabihin niyan, minsan ng lawyer dyan, they would be asking, the prosecution panel would ask them, we're not sure about this answer yet. We're going to ask VP Sara like that, like this, like that. So malalaman, parang hindi ito masagot-sagot. So I think she will be summoned sooner
in no time, than planned, sinasabi nga. So isa pa, yung Senate decision kasi mga ka-wonder, ay ebidensya pa rin ang tinitingnan, evidence-based. Hindi lang optics, in fairness kay Sara Duterte. Kasi mahalaga pa rin tandaan na ang magiging desisyon dyan ng Senado bilang hurado ay nakabase sa una, ebidensya. Yung ebidensya mo ba ay malakas? Substantial ba yan? Kung sa korte, harap ka. Yung ipinisinta mo ba ay substantial evidence? Hindi lang mga circumstantial? No, yung mga sabing narinig ko lang, ay sabi sa akin, mga ganun. No, hindi yan tinatanggap. Mahina yan. Pangalawa, yung testimonya nitong mga witnesses. Kung ito ba ay pag kinocross-examine, hindi nag-uutal-utal. Hindi nagbabago-bago ng statement. No? Nakagaya nitong grupo na to na tinanong na nakitaan agad ng inconsistencies. Kaya natatawa sila. No? So, yung testimony, mahalaga yan. Kaya pag pinatawag ka sa korte, magte-testify ka, at isa yan sa ginagawang basihan para maresolba ang kaso. So, titignan yan. Isa pa, yung legal documents na sinasubmit, yung ginagamit ng COA, yung ginagamit ng mga pag nabuksan yung bank transaction dyan, yung mga nilabas na pera, yung bangko, passbook, yung ano pa, yung mga CCTV, ano pa, yung mga taong nakakausap, yung mga bribe dyan, kung ano-ano. I'm not sure kung kasali pa yan, pero mauungkat din siguro yun. Kasi tatlo lang sinasabi dyan, yung unexplained wealth, yung pagpatay, yung planong pagpatay sa Pangulo, at saka itong sinasabing confidential funds niya. No? Yun yung sinasabi dyan. Betrayal of public trust, culpable violation. Yan yung mga sinisilip dyan. So kahit may negative perception dyan sa side ni Sara Duterte, ay hindi automatic na magre-resulta sa conviction. Then again, papasok nga sa tatlo. Yung ebidensya, testimonya, at saka yung legal documents. Kailangan matibay yan. Kaya nga nag-usap sila dyan sa House of Representatives pagkatapos ma-discuss yung sufficient in form and in substance na pumasa nga, sufficient in grounds naman nga na para bago nila ito ituloy. No? Kumbaga sila magtatanungan, ito ba may chance, malakas ang probability o wala? So pumasa siya mga ka-wonder. So yan para malaman, magkaalaman, hindi yung iiwas siya. At kailan siya iiwas? Sabi nga nila, you can run, but you cannot hide. Sabi nga nila, may pelikula yan Tumakbo ka hanggat gusto mo. Pero hanggat may lupa. Pero then again, meron na yung dead end. So yan, mga ka-wonder, na dapat ang laban na ito hindi lang sa korte, ito rin ang labanan sa public perception. No? Kung ano yung magiging desisyon ng tao sa kanilang kaisipan. Yung optics na sinasabi natin. Nahawakan nga ng dalawa na magdidikta kung saan papunta yung kaso. Nakadepende yan kay Sara Duterte kung gusto niyang manalo. Sabi nga nila, bago raw umabot yan sa Senate, baka mag-resign daw itong si Sara Duterte para makaiwas siya. But then again, ang pag-resign na hindi badge para makaiwas ka sa sinasabing pag-uusig sa'yo, na hindi ka na paupuin sa anuman posisyon at panagutin ka ng krimen. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa natin. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila mga ka-wonder na mukhang wala pang balak si VP Sara Duterte na humarap sa March 25. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.